So, meron po ba, good morning po sa ating lahat, no? So, medyo mainit-init pa itong nagkaraang araw ang issue ng pagkakasangkot umano ni Special Assistant to the President na si Lag Jameo. So, kaugnay niyan, no? Kaugnay po dyan, nagkaroon ng mga espekulasyon o nagkaroon ng iba't ibang pananaw ang mga pro-Marcos vloggers, no? Mga pro-Marcos vloggers, mga DDS, kaya eto na, nagiging mitya ngayon ng pagkawatak-watak ng mga pro-government supporters at ng vloggers. So, dahil nga po dito sa issue na to na pagkakaroon ng demolition job kay Special Assistant to the President Lag Jameo. Pero base sa sa in-issue po na statement na wait lang guys, issue po na statement, so itatagalog na lang po natin yung in-issue po na statement ng BARM at ni Lag Jameo. So ito po yung kanilang naging mensahe o statement sa issue na yan. So magkasanim na pahayag ng pahayag ni na Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lag Jameo Jr. at Gobernador ng South Cotabato Rinaldo Tamayo Jr. So ito talaga yung parang issue na pinag-aawayan ngayon ng mga gaya po nating BBM vloggers. Kasi meron pong naniniwala na sangkot si Lag Jameo, meron din pong hindi. So ito yung kanilang joint statement ng gobernador ng BARM. Yun na lang para so mariing itinatanggi namin. Ito po ay English. Yung official statement po nila ay English. Pero subalit datapwat, no, translate na lang po natin sa Filipino o Tagalog para po maintindihan ng iba po nating kababayan, no, para mas malawak ang makaintindi yung statement o yung pahayag ni Sap Lag Jameo. So sabi po, mariing itinatanggi po namin ang walang basihang mga akusasyon na ang mga pondo na inilaan para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay ginamit ng hindi nararapat o ng mga politiko ay pilit na sumali sa administrasyon. Ang mga paratang na ito ay hindi lamang mali, no? Ang mga paratang na ito ay hindi lamang mali, kundi nakasasama rin na may layunin linlangin ang publiko. Manlinaw na tinanggihan ni BARMM Chief Minister Ahud Ibrahim at ng iba pang mga pangunahing leader mula sa Mindanao ang mga paratang na ito na nagpapatunay na walang nangyaring pamimilit o pananakot. Ang kamakailang pagtitipon ng mga alkalde ng BARMM at iba pang kilalang leader sa Davao City ay inilarawan bilang mapayapa at magalang na walang labis na presyon ang ipinataw sa anumang opisyal. Bilang Special Assistant to the President, ang aking tungkulin ay upang itaguyod ang transparency, accountability, at integridad sa bawat aspeto ng aking mga tungkulin. Ang paglalaan at paggamit ng mga pondo para sa BARMM ay sumusunod sa legal at transparent na mga proseso na idinisenyo upang matiyak na ang mga ito ay ginagamit lamang para sa pag-unlad at inclusive growth ng rehiyon at ng mga mamamayan nito. Bilang gobernador ng South Cotabato at National President
ng Partido Federal ng Pilipinas. Ang aking focus ay ang pagbuo ng pakikipagtulungan batay sa mga ibinahaging layunin para sa pag-unlad ng bansa. Hindi kami gumagamit ng anumang taktika na sumisira sa demokratikong proseso o kalayaan sa politika ng mga lokal na opisyal. Inaanyahan po namin ang mga naglalabas ng mga paratang na ito na magpakita ng anumang ebidensya na maaaring mayroon sila. Sa halip na umasa sa walang batayang mga pahayag na nakakaabala sa misyon ng paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Nananatili kaming lubos na nakatuon sa agenda ng administrasyon para sa pagkakaisa, pag-unlad at kaunlaran para sa lahat. Kasama na ang BARMM. Shukran. Antonio Ernesto Lagdameo Jr., Special Assistant to the President. Rinaldo Tamayo Jr., Gobernador ng South Cotabato, National President, Partido Federal ng Pilipinas. So yan po yung kanilang naging statement, joint statement ni sa Antonio Lagdameo at ng Gobernador ng South Cotabato regarding po sa lumalabas na issue sa BARMM. So ngayon po guys, sabi nga po dito sa pahayag na kung meron po silang ebidensya, no, they could present the evidence at haharapin po nila. So ayan guys, as alam naman po natin na sobrang init po ng politika ngayon, no. So they keep on pulling down of course this Marcos administration. So we must alam mo yun, what do you call this was, maging mapanuri tayo sa lahat ng lalabas na mga issue. Kasi, digital na kasi tayo ngayon. So, di ba, alam mo, sa totoo lang, tayong mga Pilipino, mahilig sa chismis. True yun. Pero, sana, kahit mahilig po tayo sa chismis, make it sure na this hearsay is true. Pero pag hindi po siya true, wag na po natin i-share. So ito nagkaroon ngayon ng issue sa mga pro-government vloggers, mga Marcos supporters, vloggers, nagkaroon ng hati-hati na opinion regarding po dito. So that's why nagkaroon nga ba ng demolition job sa isa sa pinagkakatiwalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam naman po natin na si Lagdameo ay isa po sa matalik na kaibigan ng ating mahal na Pangulo. So, I think we hope na hindi naman siguro sisirain ni Lagdameo ang tiwala ng kanyang matalik ng kaibigan. So, ayan guys, no? Ayan, pakiusap sa mga sumusuporta sa Marcos administration na bago po tayo mag-akusa or spread some news, kailangan po natin ng mga ebidensya, na para hindi, ang I think na lang is before we do live or before we do in our na lang sa ating mga tinatakal sa ating mga live is kailangan pinag-iisipan, what are this, totoo ba to, yung balita na to, ayan. So, di ba? Para at least alam naman po natin na yung mga DDS naniniwala sila sa chismis. Di ba? Alam mo yung parang uto-uto, ganun po kasi sila. So, let's be cautious. Let's be cautious to all the posts that we shared. Let's do our job, the responsible blogging as a responsible netizen. We must share all informations that are verified only. So, pag mga chismis, wag. Kasi po, matindi po ang impact pag nagkakalat po tayo ng chismis. Di ba?
Ayan. So, I think, ayan. Nandito na po ulit yung mga trolls po natin. Thanks for the engagement. Happy morning po. Happy Monday morning. So, dito po sa Manila at Pasay ay wala pong pasok. Okay. Sa government po yun, walang pasok. At sa lahat ng antas ng klase sa dalawang lungsod, dahil nga po sa special occasion. Sabi po ng ating dito is what do we call this one? Basher? Yes. Sabi po niya natawa daw siya. Natawa kasi kami sa'yo. Pero mag-isa lang naman siya nagko-comment para matawa daw siya. I don't know kung sino siya. Kasi yung pangalan niya, ano, ikaw, ako. Diba? Ayan. So, let's start our Monday ng positive vibes. Ayan. Alam niyo po, sa party na po ng pag-vlog, party na po ng broadcasting, social media broadcasting, ang pag-bash, no? Kasi we could not please. Hindi naman natin ma-please po lahat ng mga nakikinig, ng mga nanonood na viewers. So they are welcome naman po dito pa rin sa live po natin. Or for those who don't follow yet or subscribe yet to my YouTube channel po, please follow Lakay Regan Bulletin on YouTube, no? Sana all. Hindi ko alam kung para saan yung sana all, no? Yan. So yan guys, no? Nabasa na po natin kanina sa ang statement ni Lagdameo at ng South Cotabato Governor regarding po sa issue na yan. So sa mga hindi po naabutan yung live po natin, yung statement. So, translate na po natin in Filipino para po maintindihan ng mga kababayan po natin yung nilalaman ng message. Kasi, not all of our constituents, not all of our mga viewers ay nakakaintindi ng English. So, ayun, ginawa na po natin sa Tagalog. So, but the statement officially released ay English po yung gamit. So, yan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aming YouTube channel po, subscribe na. Ayan. Sa hindi po naka-follow sa aming social media account sa Facebook, follow nyo po Lakay Regan Bulletin and WhatsApp Pinas. So maraming salamat po sa pagtutok dito sa Lakay Regan Bulletin. Have super Monday morning po sa ating lahat. As you wish. Thanks Fortin Lee Copper 08 for your engagement. I could not please you. We have different views on political, but you are freely to engage naman po here. As long as you refrain from commenting profane words, you are welcome here. Okay? So that's it. I may do live again at 9:30 or 10 a.m. today if you want. So stand by for those my supporters or viewers. What do you call this one? My bashers? Well, I'm appealing you. I'm appealing you to watch my live again at 9:30 a.m. or 10 a.m. today. So abangan ko po kayo later sa aking live. Maraming salamat sa pagtutok sa Lakay Regan Bulletin. This is Romel Dakpana of Lakay Regan Bulletin and WhatsApp Pinas. Sa YouTube, Lakay Regan Bulletin. Sa Instagram, sa X, Lakay Regan Bulletin po. Maraming salamat. Good day po.